Good morning mga kapigmate. Ngayon pag-usapan naman natin yung mga stress ng baboy mga kapigmate. Alam nyo ba ang stress ng baboy ay nagiging napakaraming side effect niya sa baboy, lalo na kung bagong bulog or buntis o sabihin na natin kahit malapit na mga anak ang baboy pag na-stress, iba po yung ano ng baboy pag na-stress po yan. Lalo na po yung stress niya mga kapigmate ay binaliwala nyo. Pwede po ang baboy nyo ay makunan. Pwede rin sabihin natin na matunaw or sabihin natin na hindi tumuloy yung pagbubuntis niya. Pwede rin naman po yung stress niya magbunga rin po ng sabihin natin na pagiging abnormal ng mga nagiging anak ng baboy natin mga kapigmate. Kasi may tanong sa atin dito mga kapigmate. Yung baboy niya raw po 1.5 months o isa't kalahating buwan daw po simula nang nabulugan. Tapos ngayon po yung kanyang baboy ay wala na raw pong ganang kumain. Tatlong araw nang walang ganang kumain mga kapigmate. So, tanong niya, ano raw po yung dapat natin gawin para yung inahin niya o baboy niya na buntis ay bumalik po yung ganang sa pagkain mga kapigmate. Ay pag-usapan natin kung bakit nawawala ng gana kumain yung baboy na yun ha, o yung inahin natin o yung ating dumalaga. Sa pagkawala ng gana mga pigmate ng baboy sa pagkain lalo na mga buntis, minsan dinaramdam nila yung pagbubuntis nila or minsan naman sobrang init, ganyan. Napakadaming dahilan mga pigmate, pero ang best ko lang na may bibigay ngayon or ma-advise sa inyo, pag alam nyo yung baboy nyo may nagbago sa kilos niya, o sabihin natin na yun na nga, yun nawalan siya ng gana nawalan ng gana kumain mga kapigmate. Kung halimbawa ang pakain nyo ay standard na pakain ay gestating pala mga kapigmate. Kung gestating ang pakain nyo o sabihin natin yung para sa buntis talaga, at sabihin natin yung baboy nyo nawala ng gana, try nyo po i-switch muna sa ibang feeds. Sabihin na natin na ilipat nyo muna sa grower muna kayo. Yung sabihin natin, kasi grower or starter, pinaka the best po mga kapigmate na isi-switch nyo muna yung baboy nyo or yung inahin nyo pag nawala ng gana kumain mga kapigmate ay sa starter feeds mga kapigmate. Pag sinwitch nyo po yung yung inahin nyo na nawala ng gana kumain sa starter feeds mga kapigmate, nakakatulong po yun para bumalik po yung gana ng pagkain. Ano po ba yung nandun sa starter feeds, at nire-recommenda ko po yun na yun ang ibigay para sa baboy na nawawalan ng ganang kumain. Kasi minsan ang baboy nauumay din sa feeds yan mga kapigmate, o nauumay din sa pagkain niya, lalo na minsan may nakakain sa feeds na sabihin natin yung lagi yung pakain may amag pala, o sabihin natin yung nilagay yung tubig may lasa palang iba kaya nawala ng gana. Try nyo switch sa starter feeds mga kapigmate, kasi pag yung feeds na huling pinakain sa kanya na hindi niya na nagustuhan at yun ulit ang pinakain nyo, hindi pa rin niya kakainin kasi nawalan nga siya ng gana mga kapigmate. Kaya ang kailangan nyo gawin, switch nyo muna sa starter feeds, kasi ang starter feeds mga kapigmate mabango po yan. Mabango, o sabihin natin malasa po yan kaysa sa grower or gestating or lactating feeds. Napaka malasa po yan para sa baboy. Hindi ko naman po tinitikman yan para sabi kong ganon. Kasi pansin ko po yan mga kapigmate, nung nag-aanak to si Lucky, 'di ba? Tayo po. Pinapakain natin yung anak ng ating inahin ng sabihin natin pre-starter, booster feeds para kainin, para matuto silang kumain. Kung mapapansin nyo, kung yung mga inahin nyo ay nakakalapit doon sa kainan ng baboy niya, kahit may pagkain siya dyan, mas gugustuhin niya pumunta doon sa pagkain ng mga biik. Doon ko po napagbasihan mga kapigmate na mas mainam po yun na yun muna ipakain nyo sa mga walang ganang kumain na buntis na baboy. Saka sinubukan ko na rin po, subok ko na po yun. At ilang beses ko na pong ginawa at effective po yun mga kapigmate. Hindi po yun, hindi po basta sabi-sabi na lang po, talagang ginawa po muna natin. At isa pa pong paraan para bumalik yung ganang kumain ng baboy natin mga kapigmate. Try po natin bigyan ng talbos ng kamote, kangkong, ganyan, dahon ng saging. Sabihin natin yung kahit anong dahon dyan na kinakain nila, sabihin natin na makatikim sila ng ibang lasa man lang mga kapigmate, para yung gana nila sa pagkain bumalik po agad. Yun po yun po yung tip na may bibigay ko sa mga nawawalan po ng gana kumain. Tapos mga kapigmate, doon naman po tayo sa tuloy natin yung
doon sa nagtanong sa atin kasi yung baboy niya 3 days na raw po na nawalang gana kumain. Sa loob po ng 3 days mga kapigmate, kung buntis ang baboy nyo at 3 days na walang gana kumain, may pagka ano na po yan, may pagka sabi natin may pagka-abortion na po yan, 3 to 5 days mga kapigmate na hindi kumakain yung baboy nyo na may problema mga kapigmate at hindi nyo inagapan. May pagka-abortion na po yan o pagkalaglag na po yung may pagkalaglag na po yung pinagbubuntis ng baboy nyo. Kung magtuloy man mga pigmate, maaring mga patay na. Kaya pinaka the best pong tip ko mga pagka-pigmate, pag may napansin kayong kakaiba sa inahin nyo, gaya nito, ito, sanay na ako sa baboy na to, dapat alam nyo rin ugali ng baboy nyo. Pag ang baboy nyo mga pigmate may napansin kayong kakaiba, agapan nyo na po o gawan nyo ng paraan, lalo na yung alam nyo naman na masama na yung kinikilos ng baboy nyo, masama na yung behavior niya, agapan nyo na. Sabihin natin na simulan nyo maglagay, yung iba kasi mahilig sa gamot, inject. Kung sa inject naman mga kapigmate, sasuggest ko sa inyo B-complex mga kapigmate. B-complex po ang inject sa mga inahin na walang gana kumain para bumalik yung gana kumain nila. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi naman po ako nag-i-inject ng mga vitamins, ng mga gamot. Yun po ay nasabi ko lang po sa mga, yung gustong madalian lagi, yun po. Inject lang po kayo ng B-complex para bumalik yung gana kumain ng baboy nyo. Kaya lang, sa buntis po talaga, hindi ko po talaga mag-inject talaga. Mas maganda maglagay kayo ng mga multivitamins sa inumin nila. Yung electrolyte na mas maganda yung electrolyte na may kasamang multivitamins mga pigmate. Yun ang magandang ilok sa inumin ng baboy. Pero sa akin po, nasabi ko na sa inyo, ang ginagawa ko, bili lang po ako ng, sabihin natin, kahit 1 kilong starter feeds, makatikim man lang siya ng ibang lasa ng pagkain para bumalik yung pagkano niya. Yung kaganahan niya sa pagkain mga kapigmate. Tapos minsan mga kapigmate, alam nyo ba ang baboy? Ang baboy po minsan, pag nawawalan sila ng gana kumain, pagmasdan nyo ang ari, baka may lumalabas na dyan. Kasi sa ari po mga kapigmate, minsan nagdi-discharge yan, minsan may lumalabas na pala mga kapigmate na sabihin natin na lumabas na pala yung mga pitos niya o yung pinagbubuntis niya. Pag sa naman mga pigmate, pag discharge lang mga kapigmate, ang lalabas sa kanila puti-puti lang, nakokonti. Pero pag nag-abortion ang inahin nyo mga kapigmate sa pagbubuntis dahil stress, ang lalabas po dyan buo-buo na bilog na makikita nyo buo-buo na siya na sabihin natin nagsisimula na maging bake mga kapigmate. Yun na po yung lalabas sa kanya, yung pag-abortion po ng baboy mga kapigmate. At alam nyo ba mga kapigmate na mas maganda po yung kung ang baboy natin ay na-stress, mas maganda nag-abort na siya kesa yung ma-stress siya at mamatay lang yung mga bake sa loob niya. Kasi ang mga kapigmate, pag namatay po yung mga pinagbubuntis ng baboy, sa loob lang ng tiyan niyan, yung mangyayari sa baboy, hindi po yan maglalande kasi may laman yung tiyan niya. Nasa loob niya lang yung mga pinagbubuntis niya kasi patay na, hindi niya mailabas. Tapos sa loob lang nasa loob lang ng tiyan. Yung iba po mga kapigmate, yung sa ganun mga kapigmate ay mamaya na natin pag-usapan, masyado mahaba na to. Pag-usapan natin yung mga kapigmate sa ibang vlog naman. Cut na muna natin to. Maraming salamat sa inyo. Yun lang may ko sa pagkain nila mga kapigmate, yung mga baboy nyo na nawawalan ng gana kumain. Agapan nyo po agad. Nakikiusap ako sa inyo. Agapan nyo agad. Huwag nyo baliwalain. Kasi po ang baboy po, pagmasdan nyo ang mga baboy na buntis po mga kapigmate, napaka-sensitive niyan. Kaya dapat kayong nag-aalaga, maging sensitive din kayo sa konting nararamdaman ng inahin nyo mga kapigmate. Gaya nito, konting nagbago sa behavior nyo mga pigmate, magtaka na kayo, hanapin nyo yung problema, alamin nyo, at saka alalayan nyo yung baboy nyo. Yun lang po. So hanggang dito na lang po. Ito nga po pala si John Jerry Alto ng All About Pig Learning.